Araw-araw, milyon-milyon ang nagko-communion sa Pilipinas. Pero minsan, bago sila lumapit sa altar, habang naghihintay, may isang bagay na lagi nilang ginagawa. Ang hindi nila alam, ang bagay na yon ay maaaring gawin silang unworthy sumubo ng banal na komunyon. Kaya ang tanong, chismosa ka ba? Siguraduhin mo munang may matibay kang ebidensya. Pero teka, baka may kasalanan ka pa rin nagagawa na hindi mo alam. Ipag-pray natin si Angelica. Kasi naku, narinig ko na may video scandal siya. Okay, itong wag mo gawin ito bago mag-communion series ay sisimulan natin upang suriin ang mga pangkaraniwang kasalanan na hindi mo alam ay ginagawa mo pala. And today, sisimulan natin sa isang very common sin, gossiping. Magsimula tayo sa isang kwento. Isang araw, a long time ago, sa Athens, Greece, may kaibigan itong philosopher na si Socrates na tumakbo sa kanya. Excited? Hingal na hingal? Socrates, narinig mo na ba ang tungkol sa iyong kaibigan? Sabi nung kaibigan ni Socrates. At si Socrates, mahinahon, nagtaas ng kamay. Sandali lang! Bago mo sabihin sa akin yan, kailangan mong dumaan sa 3 salaan. O sa Ingles, 3 sieves. Kung ang balitang dala mo ay hindi makalusot sa 3 salaan na ito, hindi mo na kailangan sabihin pa sa akin ang balitang ito. At yun nga, 2,000 years bago pa man maisulat ang Catechism ng Simbahang Katoliko, isang paganong pilosopo ang natuklasan ang prinsipyong ito. At sabi pa nga ng martir na si Justin Martyr, sa ika-2 siglo, lahat ng magandang sinabi ng mga pilosopo ay pag-aari ng mga Kristiyano dahil sila din naman ay anak ng Diyos. Kaya ngayon, gamitin natin ang 3 salaan na attributed kay Socrates para suriin kung ang iyong chismis ay hindi kasalanan na pumipigil sa iyo sa banal na komunyon. Let's start with sieve number 1, the sieve of truth o salaan ng katotohanan. Simple lang ang tanong, totoo ba ang sinasabi mo? Kung ang iyong ibinahagi sa kapwa mo ay hindi totoo, may espesyal na pangalan dito ang Simbahang Katoliko sa kasalanan mong yan. Calumny. Sabi ng Catechism of the Catholic Church or CCC sa paragraphs 2477, he is guilty of calumny who, by remarks contrary to the truth, harms the reputation of others and gives occasion for false judgments concerning them. Ibig sabihin, nagpapakalat ka ng kasinungalingan tungkol sa kapwa mo para siraan ang kanyang reputasyon. Kaya, mortal sin yan at bawal ka magkomunyon. Yung nagkakwento ka sa group chat na, naku, narinig ko daw na si Jay Aruga ay ... daw. Hindi pa sigurado pero kinuwento mo na. Iyon ang calumny. At ayon sa CCC 2479, ito ay contrary to justice and charity. 2 kasalanan kaagad sa isang chismis. Pero teka, baka sabihin mo, totoo naman ang sinasabi ko, Jay. Hindi ako nagsisinungaling. Pasado sa unang salaan. Okay, totoo ang sinasabi mo. Pero teka ulit, may pangalawa pang salaan. Ang salaan ng kabutihan o the sieve of good. Totoo man ang sinasabi mo, ang tanong, mabuti ba ito? Makakapinsala ba ito sa reputasyon ng iyong kapwa? Kailangan bang malaman ng ibang tao ito? Kung ang sagot ay hindi, may pangalan din ang Catechism dito. Kailangan mo malaman dahil baka nagkakasala ka na, hindi mo pa rin alam. But, bago ko sabihin kung anong kasalanan ito, alam nyo ba kung ano pa ang isang hindi cool? Yung hindi ka pa rin nakasubscribe sa channel na ito. Kaya mag-subscribe ka na para hindi ka mahuli sa mga susunod na episodes natin sa series na ito. And also hit that notification bell. Okay, game. Anong kasalanan mo kung nagsasabi ka naman ng totoo pero makakasama ito sa iyong kapwa? Detraction. Muli, CCC 2477. He is guilty of detraction who, without objectively valid reason, discloses another's faults and failings to persons who did not know them. Dito, pumapasok ang chismosa at chismoso. Hindi ka nagsisinungaling, totoo ang kwento mo, pero binubunyag mo ang kasalanan o kapintasan ng iyong kapwa. Lalo na sa mga taong hindi naman nila kailangan malaman ito. Kung good naman ang sasabihin mo, by all means, ipakalat mo. Baka ma-inspire pa ang kausap mo. Alam mo, ang anak na ganito, honor student. Ang galing! Pero kung bad,
Sabi ni San Pablo sa Ephesians 4 verse 9, "Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear." Tanungin mong sarili mo, ang sinasabi ko ba ay nagtataguyod o naninira? Yung nag-type ka ng prayer request sa Viber group ng parish, ipag-pray natin si Angelica. Kasi naku, narinig ko na may video scandal siya. Yung full details, names included, may screenshot pa. Hindi yun prayer request. Iyon ay detraction na may halo lang na amen. Sabi sa CCC 2479, detraction and calumny destroy the reputation and honor of one's neighbor. Detraction can constitute a grave fault if the harm done to the reputation is serious. Grave fault? Mortal sin? Teka, delikado kung magko-communion ka. Pero wait, Jay, paano kung totoo ito? Masamang bagay ito tungkol sa kapwa, pero tingin ko kailangan naman ito ng ibang tao dahil kung hindi, mananalo ang politikong ito sa halalan. Well, may pangatlong salaan pa. At ito ang magsasabi kung talagang concerned citizen ka lang o concerned marites ka. Ang salaan ng pangangailangan o sieve of necessity. Ang tanong, kailangan ba talaga itong malaman ng iba? Kung ang kasama mong boarder sa dorm, na-discover mong may madilim na nakaraan, siguro naman ay wala nang mas necessary pang ikwento sa pamilya, sa kaibigan, at otoridad than yung kwento na ito, di ba? Pero teka, baka may kasalanan ka pa ring nagagawa na hindi mo alam. Balik na naman tayo sa CCC 2477. Rash judgment. Rash judgment is assuming as true without sufficient foundation the moral fault of a neighbor. Ibig sabihin, walang ebidensya, pero sa isip mo, guilty na siya. Nakita mo lang na lumabas ng bahay ng gabi. Siguradong may kalaguyo yan. Narinig mo siyang sumisigaw sa telepono? Naku, may away silang mag-asawa. Bad husband yan. Walang basihan, hula lang, judgment na. Ayon sa CCC 2478, to avoid rush judgment, everyone should be careful to interpret in so far as possible his neighbor's thoughts, words, and deeds in a favorable way. Ibig sabihin, assume mo muna as much as possible ang positive intention bago mo siya isipan ng masama, lalo na kung wala kang ebidensya. Kung ikukwento mo sa iba ang kadorm mo na may dark past, siguraduhin mo munang may matibay kang ebidensya. Lalong-lalo na huwag mong huhusgahan ang iyong kapwa dahil hindi naman natin alam ang puso ng bawat isa. Si Lord lang ang nakakaalam. Kung ang narinig mong kwento ay nakapatay siya ng tao, syempre madaling husgahan yung kaibigan mo kagad. Pero hindi mo alam, nagawa niya lang pala iyon dahil pinagtanggol niya ang kanyang pamilya. Kaya rush judgment na yan, bro. Sabi ni Jesus sa Matthew 7 verse 1 to 2, "Do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged." Ngayon, balik tayo sa tanong. Marites ka ba? Guilty ka ba of the sin of calumny? Chismoso ka ba? Chinichismis mo ba ang iyong kapwa kahit hindi mo alam kung totoo ang kwentong pinapakalat mo? Or worse, alam mo nang hindi totoo, pinapakalat mo pa? O baka naman, guilty ka of detraction. Yung deepest secret ng kapwa mo na matagal na niyang kinalimutan, nagbago na siya, pero kinuwento mo pa para lang maging bida ka sa ibang tao kahit na hindi naman nila kailangang malaman ang detalyeng ito. Or worse, ginawa mo lang ito upang siraan yung isang tao. O baka, guilty ka of rush judgment. Yung hindi mo pa verify yung facts, inisipan mo na masama yung tao. And worse, kinalat mo pa sa iba. Lahat ng tatlong ito, kapag ginawa mo with full knowledge and deliberate consent, ay mortal sin. Hindi ka dapat tumatanggap ng communion. Pero huwag kang mag-alala, hindi ka naman iiwan ng inang simbahan at ni Lord. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan at mangumpisal sa isang pari para sa susunod na misa ay makakatanggap ka na ng katawan at dugo ni Kristo. Then mag-commit ka na hindi mo na uulitin or at least susubukan mong magbago at iwasan ang mga kasalanang ito. Kung gusto mo mapanood ang video kung saan diniscuss ko kung paano ba matatawag na mortal sin ang isang kasalanan, click nyo lang ang link right here.